Hey guys, it's me Jen and welcome back to my channel. For today's review, I will be talking about Retin A or Tretinoin by Johnson & Johnson, which I have been using and obsessing about for almost 2 years now. Yes po, sobrang obsessed ako dito, as in parang hulog to ng langit. And I thought na within the results na nakuha ko dito, parang unfair kung hindi ko to i-share. Kaya lang guys, I was really hesitating whether to review or not this product kasi I'm not a dermatologist or esthetician, and Retin A is not your typical anti-aging cream na pwede na lang natin basta ilagay sa mukha natin. This is a medication. So, if you're interested in using this, please do consult with your dermatologist and please do extensive research muna bago kayo gumamit. And also, at the end of the video, maintindihan nyo kung bakit tinawag ko to na Botox in a tube. Okay, just to give you a little background about Tretinoin or Retin A. Long ago, it was mainly used for acne treatment. Dumaan yung mga taon na prove ng mga scientists and doctors na hindi lang acne ang natitreat niya, kundi photo damage or what we know is sun damage. So, it is said na within 4 months, it can actually reverse the sun damage within our skin. So, that's very amazing. The best part is, which is concern ako, is it can actually diminish fine lines and wrinkles. So, before I discuss the amazing benefits I gain within using Retin A, gusto ko muna itakal yung mga consequences na kinakailangan kong i-deal bago ko nakuha yung amazing benefits niya. Number 1 is dryness, flakiness, and micro-peeling. Yes po, dumaan po ako sa matinding ganyan. As in, everyday gumigising ako, hindi ako makapag-makeup kasi marami ako mga dry patches. Talaga makikita mo nagpipil sila. Pero micro-peeling nga, hindi siya yung parang peel na nag-astringent ka. Hindi po ganun. Micro-peeling lang naman. But then, to fight that, in the morning, kailangan ko talagang mag-hydrate and moisturize. Talagang sobrang mask and the Korean 10 steps. Minsan sobra pa nga para lang talaga mabalance ko yung, or maalis ko yung dryness. Second one is yung irritation and redness. Sa unang gamit ko, namula talaga yung mukha ko. Siguro mga up to 3 months namumula yung face ko. And then yung irritation naman is yung hindi ako makapaglagay ng kahit anong products. Talagang piling-pili lang muna. Yung mga mild lang ang ilalagay ko. Third one is yung purging. Ito yung stage kung saan nilalabas niya yung toxins and lahat ng pimples mo. On my case, fortunately, hindi ako pinimples. Pero, nagkaroon ako ng mga small bumps dito, tsaka dito, and then sa chin area. After 1 week pa siya nawala. Pero after nun, hindi naman na siya bumalik talaga hanggang ngayon. Wala na akong experience na gano'n. The fourth one is, you are much very sensitive to UV light. So, pag gumagamit ka ng Retin A, sensitive yung face mo sa araw. So, talagang kailangan kong mag-sunblock. And it doesn't mean na nagsasunblock ako, pwede ko nang ibilad yung araw ko. Hindi talaga siya pwede. So, kailangan magpayong ako or mag-hat. So, ganun yung ginagawa ko. The fifth one is tenderness. Ito yung feeling na parang laging raw yung mukha mo. Parang laging balat. Parang kang laging dumaan ng chemical peeling. May kita mo parang stretch na stretch siya. Ganyan. And then kapag masagi lang siya ng aksidente, masakit po siya or mahiga mo ng... Ako kasi minsan pabalagbag ako umiga sa unan. So, masakit siya. Pero ngayon naman, hindi ko na siya na-experience. Never ko na siya na-experience. And now, punta naman tayo sa mga benefits na talagang nakuha ko dito sa pag-use ng Retin A na to na hindi ko nakuha sa ibang products, okay? So, number 1, na-fade niya yung dark spots ko and yung mga namumuong freckles. Kasi dati hindi naman ako nagsa-sunblock. So, napansin ko meron ako mga namumuong melasma. Naalis niya talaga yun. And, kapag magkakaroon naman ako ng monthly period, nagkakaroon pa rin po ako ng hormonal pimples, pero hindi na talaga siya nagmamark. Wala siyang iniiwang scars or marks. So, talagang ang ganda ng effect nitong Retin A sa akin. Second one is, na-shrink niya yung pores ko. Kung itatanong nyo, I have enlarged pores dito sa nose, tsaka dito, and then dito rin. On the T-zone, kasi mahilig ako
tanggal ng whitehead. So, kakatanggal ko. Siguro 9 years na kasi ako nagtatanggal. Kakatanggal ko, medyo na stretch na yung aking pores. Pero, dito sa Retin A, na-normalize niya ulit. Talagang pinaliit niya. Halos hindi mo na makikita. Third one, na-contour niya yung face ko. As in, wala akong makitang any sagging skin kahit sa leeg. Kasi naglalagay din ako sa leeg. Or any skin laxity, wala akong makita. Talagang pagka pinindot ko siya, firm na firm siya kumpara noon na hindi pa ako gumagamit. The fourth one, ito talaga, gustong-gusto ko to. Talagang 80% masasabi ko na yung glass skin ko at yung transparent skin ko, dito ko nakuha kaysa sa Korean regimen ko. Bakit 20% lang sa Korean regimen? Kasi, oo, nag-glow ako sa Korean routine ko, pero iba talaga yung nakuha ko na glow dito sa Retin A. Minsan nga na-amaze ako kasi pag tumitingin ako sa salamin, sabi ko, bakit umiilaw yung ganito ko, yung ilong ko, pero wala naman akong highlighter, tsaka yung ilaw niya talagang makinis, talagang, legit talaga. Alam mo na, may miracle na nangyari dun sa loob ng skin mo. The last one na, ito importante din to sa akin, na nabigay sa akin ni Retin A is, nalasan niya talaga yung fine lines and wrinkles ko than before na hindi pa ako gumagamit. Kasi, 25 ako, nag-start na ako magkaroon ng wrinkles dito. Lumalim na talaga ito. At saka marami na akong wrinkles sa eyes. Pero, ginamit ko siya, talagang, parang 80%. Talagang, wala na. Although, pag nag-smile ako, meron pa rin naman. Kaya lang, hindi na siya ganun kalalim. Kasi dati, pag nag-smile ako, makikita mo, hindi na bumabalik. Talagang nag-iiwan siya ng lubog dito at saka dito. Pero ngayon, mas resilient na yung skin ko. Mag-smile ako, may lalabas na lines. Pero, pagkabalik ng facial expression ko, wala na rin siya agad. Guys, I'm really not sugarcoating my words ha. Talagang ito ay honest na experience ko sa Retin A. Mas okay pa talaga yung skin ko ngayon na 31 na ako kaysa nung mga 22 ako pataas. Mas masasabi kong mas maganda at mas healthy yung skin ko ngayon. Mas youthful siya, kumbaga. Tsaka guys, ito ha, kahit hindi ako mag-makeup, ang ganda talaga ng sa camera, hindi ko alam kung makikita, pero sa personal, kahit hindi ako maglagay ng cushion or BB cream, talagang, nakaka-proud yung skin ko dahil dito sa Retin A. Tsaka, kung mapapansin nyo, ang dami naglalabas ang promising ingredients sa cosmetic market today, like vitamin C, hyaluronic acid, peptides, ano pa ba, centella, marami pang iba. Pero still, Retin A stands out. Bakit? Kasi ito ay back-up ng science at talagang nagbo-work talaga siya. Pero, kung pag-uusapan natin ng aging, ito ay medyo malalim na issue. Kung tatanungin mo ako kung bibitawan ko yung Korean regimen ko versus dito sa Retin A, kahit sinabi ko na 80% ay mas okay sa Retin A kaysa sa Korean collection ko, hindi ko bibitawan yung Korean routine ko kasi mas na-maximize ko yung benefits ni Retin A pag sinasabayan ko siya ng Korean skincare routine. For me, we have to use different promising ingredients para talagang malabanan natin si aging kasabay ni Retin A. Okay, so that's it for today's review. I hope na may natutunan kayo sa akin. Again, please do consult your dermatologist bago kayo gumamit nito. I will see you in my next video. Please do not forget to like, share, and subscribe to my channel for more videos. I will see you again next time.